Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ricky Mabalay ay muli pong nag-aanyaya sa inyo na tayo pong muli ay mag-aral ng banal na kasulatan. Atin pong pag-aralan, mga minamahal kong kapatid, at saliksikin po natin ang liham ng atin pong Panginoon Diyos. Mga minamahal kong kapatid, dangan nga lang at nabanggit po ang liham. Ang sabi ng iba, noong unang pong panahon, kapag ang mga tao ay nagnanais magpadala ng liham, ay doon po nila inilalagay sa kalapati, at pagkatapos po ay pinapalipad po ang kalapati at nakakarating daw naman po ang kanilang mga liham sa kanila pong mga minamahal sa buhay. Dumating po ang panahon, naging high-tech, mga minamahal kong kapatid, nagkaroon na po tayo ng tinatawag na post office. Yan nga lang, hindi po natin alam kung tiyak na makakarating po ang ating sulat o hanggang kailan tayo maghihintay. Subalit, tumakbo ang panahon, mga minamahal kapatid. Nagkaroon pa ng mas matindi, mas naging high-tech pa. Nagkaroon na po ng tinatawag na telegrama. Yung tanda-tanda ko yung telegrama, mga minamahal kong kapatid. Kapag ikaw ay nagnanais na mapabilis ang iyong liham, ay telegrama ang iyo pong gagamitin. Kaya nga lang, medyo may kamahalan sapagkat per letra po ang bayad ng telegrama. Ang iyong pong message, imbis na mahaba, ay iiksian mo na lang. Halimbawa, padala ka pera, ako uwi. Yan, ganun. Barok, mabilis. Sapagkat, mga minamahal kong kapatid, per letra po ang bayad. Subalit dumating ang panahon, mga minamahal kong kapatid, alam po natin na nagkaroon na ng cellphone, nagkaroon na po ng tinatawag na text. Kaya isang text lang, piso. Pag medyo napahaba, 2 piso. Subalit, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, mas lalong naging mas maganda. Bakit? Sa ilang segundo lang, nandoon na ang ating mensahe, libre pa, sapagkat mayroon na po tayong free messenger. Ay di po ba't masaya ang buhay, mga minamahal kong kapatid, ay natupad ang sinasabi sa aklat ng Daniel na lalago ang karunungan, mga minamahal kong kapatid. Sa makatid, mga minamahal kong kapatid, napakahalaga po ng sulat para po sa atin kung tayo po ay may mga mahal sa buhay, mga kaibigan na nais iparating natin ang ating mga nilalaman ng ating mga puso para sa kanila, ay nagnanais tayo na talagang makarating. Gayun din po, mga minamahal, ang ating Panginoong Diyos. Mga minamahal kong kapatid, noong una ay alam po natin na ang ating Panginoong Diyos ay gumamit ng mga propeta para makarating ang kanya pong saloobin sa kanya pong bayan, sa kanya pong mga anak, sa sangkatauhan, mga minamahal kong kapatid. Ang ating pong Panginoon Diyos, mga minamahal kong kapatid, ay mayroon pong kakayahan na magligtas. Ang problema, ang humahad lang ay ang kasalanan. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, kung titignan po natin ang aklat ng Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, ay ganito po ang sinasabi: narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di nakaririnig. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ng inyong Diyos, at ang inyong kasalanan ay siyang nagkubli sa kanyang mukha sa inyo, na ano pat siya'y hindi nakikinig. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, nakita po natin na ang naglalayo sa tao sa Diyos ay ang kasalanan. Kaya pala, kapag tayo po ay gumagawa ng mga kasalanan, nahiya na po tayo sa Diyos. Nahiya na po tayo pagka minsang lumuhod, tumawag sa ating Panginoon. Ngunit kung tayo po ay patuloy na magkakasala, napakahirap na, mga minamahal kong kapatid. Yun po ang nangyari sa sangkatauhan, mga minamahal kong kapatid. Subalit nakita po natin na ang Diyos ay may kakayanang magligtas, ngunit ang nakakahadang lamang
ay ang kasalanan. Gapader na kasi, mga minamahal kong kapatid, ang kasalanan. Hindi na makita ng tao ang Diyos. Kaya ang Diyos, mga minamahal kong kapatid, ay gumawa ng paraan. Anong paraan po ang ginawa ng ating Panginoon? Noong una, mga kapatid, noong unang panahon ay tumawag po ang ating Panginoon Diyos ng mga propeta sa iba't ibang panahon. Sa panahon po ni Isaiah, ni Daniel, ni sino pa ba yung mga propeta na yan? Ni Oseas, marami pong propeta, Joel. So mga minamahal kong mga kaibigan, sa iba't ibang panahon po sila tinawag. At sa iba't ibang mga paraan din po sila tinawag. Mayroon po sa pangitain at mayroon din po sa panaginip. Yan po ang lumang tipan, mga minamahal kong kapatid. At nitong mga huling araw, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ay ipinadala si Kristo. Ito po ang bagong tipan. Bakit po kaya ipinadala si Kristo? Sapagkat, mga minamahal kong kapatid, nangako ang Diyos, doon pa lang sa Eden, na kanyang ililigtas ang tao kay Satanas. Naalala po ba ninyo nang ang tao ay magkasala sa pagsuway sa utos ng Diyos na huwag silang kumain, nagkaroon po ng sumpang kamatayan. Ngunit nagwika din po ang ating Panginoon Diyos na sa pamagitan ng binhi ng babae ay siya ang dudurog sa ulo ng ahas. At mga minamahal kong kapatid, at ito po ay nagkaroon ng katuparan. Kaya kung titingnan po natin ang aklat ng Hebreo chapter 1 verse 2, mga minamahal kong kapatid, si Kristo ang naging dahilan upang muli tayong magkaroon o magkamit ng buhay na walang hanggan. Ipinadala po si Kristo upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sa Hebreo chapter 1 verse 2, subalit sa mga huling araw na ito ay nagsilta sa atin sa pamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana sa lahat ng mga bagay na sa pamagitan din niya ay ginawa ang sanlibutan. Sa pamagitan din po ng ating Panginoong Hesus, nagawa ang sanlibutan, mga minamahal kong kapatid. Kaya nga, nakita po natin na ang ating Panginoong Hesus, na ang ating Panginoong Diyos ay gumawa ng paraan upang ang tao ay muli niyang mailigtas kay Satanas. Ang sabi, mga kapatid, sa Genesis chapter 3 verse 15, maglalagay ako sa iyo, o babae, ng pagkapuot sa isa't isa. Sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo, at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, at ito po ay natupad. Alam po natin na ito'y natupad nang si Kristo po ay dumating. Ibinigay po ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak bilang pantubos ng atin pong mga kasalanan. At kung tayo po, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ay sasampalataya sa atin pong Panginoong Hesus, ano po baga ang wika ng John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, na kanyang ipinagkaloob ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong kapatid, ipinasulat ng Diyos ang mensaheng ito, at ito'y ipinadala sa lahat ng sangkakrisyanuhan, mga minamahal kong kapatid. Nang sila, kapag nalaman nila ang mga bagay na ito, ay magkaroon po sila ng buhay na walang hanggan, kung tayo po ay sasampalataya sa anak ng Diyos na dumating sa lupang ito at tinubos ang atin pong mga kasalanan. Mga minamahal ko mga kaibigan, sa Apokalipsis chapter 1 verse 11, na nagsasabi, ang iyong nakita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso,
sa Smyrna, sa Pergamo, sa Thyatira, sa Sardis, sa Philadelphia, at sa Laodicea. Sapagkat mga kapatid kong minamahal, napakahalaga po mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, ang mensahe po ng ating Panginoong Diyos, ang Biblia. Sapagkat ang adhikain po mga minamahal kong kapatid ng Biblia ay sa ikaliligtas doon sa may nais maligtas. Sino po sa inyo ang gustong maligtas? Kung gusto po nating maligtas sa mga minamahal kong kapatid, saliksikin po natin ang Biblia. Yan po ang mensahe ng Diyos sa atin. Sapagkat hindi lamang po ito sa ikaliligtas mga kapatid, kundi ang adhikain po ng Biblia ay gabay po ito sa pakikipagkapwa. Magiging mabuting kapwa po tayo mga minamahal kong kapatid. Ngunit tatandaan po natin na ang adhikain ng Biblia, ito po ay sa ikaliligtas. Tingnan po natin ang 2 Timoteo chapter 3 verse 15, at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Nakita po natin na napakaganda ng adhikain po ng Biblia o ng liham ng Diyos. Ang makapagligtas. So doon po sa nagnanais maligtas, maging masipag po tayong saliksikin ang liham ng ating Panginoon. At kung nais po natin na maging mabuting kapwa po tayo ng ating mga kapwa, ng ating mga kapitbahay, ng ating pong kapaligiran, saan man tayo pumaroon mga minamahal kong kapatid, kung nalalaman po natin ang banal na kasulatan, mai-apply po natin sa ating mga buhay, magiging mabuting kapwa, tao din po tayo ng ating mga kapwa. Sa 2 Timoteo chapter 3 verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yan. Kung tayo po ay nagpasakop sa salita ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, ang atin pong mga gawa ay magiging mabuti. Sino ba sa inyong mga kapitbahay ang nais silang gawa ng masama? Ay di po ba't ang gusto ng ating mga kapitbahay ay gawa natin sila ng mga mabubuti? Kaya kung tayo mga minamahal kong kapatid ay nalaman po natin ang salita ng Panginoon at atin pong nai-apply, magiging mabuting kapwa po tayo ng atin pong mga kapwa, ng atin pong mga kapitbahay, ng atin pong kapaligiran. Mga kapatid, ano naman po ang paraan ng Biblia sa pagtupad ng kanyang adhikain? Sapagkat mayroon din pong paraan ng Biblia sa pagtupad po ng kanyang adhikain. Tingnan po natin sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay, sa katwiran. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, magiging maganda ang pamamaraan ng atin pong pagsaway sa mga masuwayin. Magiging mahusay din po tayong tagapagturo at tagapagtuwid, sapagkat ang magtutuwid po sa kanila ay hindi tayo mismo, kundi ang salita ng ating Panginoon. Ayan, mga minamahal kong kapatid, sa makatwid, sinasansala po ng Biblia ang gumagawa na kung ano po ang alam niyang tama, subalit mali ang gawa. Yan po ang adhikain ng Biblia. Sinasansala po niya yung mga gumagawa na alam nila yung tama, pero mali pa rin ang ginagawa. Sinasaway din po ng Biblia ang gumagawa ng mali,
kahit alam kung ano ang tama. Kaya mga minamahal kong kapatid, ang salita po ng Diyos talaga ay masakit, lalo pa tayo po ay tinatamaan. Di po ba? Masakit po ito sa mga taong tinatamaan. Subalit tatandaan po natin, ang salita ng ating Panginoon Diyos talaga po ito tumatagos sa buto, sa kasukasuan ng mga tao. Bakit? Mahal po tayo ng Diyos. Gusto ng Diyos na madama po natin ang Kanya pong mga salita. Makakapagpabago po ito ng puso ng tao kapag tinanggap po natin ang salita ng ating Panginoon. Hanggang sa ang tao, mga minamahal kong kapatid, ay matuto at masanay kung ano ang tama. So nakita po natin, mga minamahal kong kapatid, kung gaano kahalaga ang liham ng ating pong Panginoon. Kaya nga advice sa atin, mga minamahal kong kapatid, huwag po nating aalisin sa ating mga labi. Pagbulay-bulayan natin araw at gabi. Nang sa ganon, maging mabuting anak po tayo ng ating Panginoon. Maging mabuting tao po tayo ng ating mga kapwa-tao. Mga minamahal ko mga kaibigan, tingnan po natin ang Juan chapter 5, verse 39. John 5:39. Ang sabi rito, mga minamahal kong kapatid, saliksikin nga ninyo ang kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa atin. Saliksikin natin. Totoo ba na mayroong buhay na walang hanggan? Hindi basta-basta maniniwala ang tao. Kahit ako man nung una, hindi ako naniniwala. Pero sapagkat sinampalatayanan ko na ang Biblia ay salita ng Panginoon, nakita ko na mayroon ngang buhay na walang hanggan. Kung makikilala po natin si Kristo, maniniwala po tayo na mayroong buhay na walang hanggan at pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Sapagkat si Kristo mismo, mga minamahal kong kapatid, ay namatay at muling nabuhay at nabubuhay magpakailanman. Mga minamahal kong kapatid, saliksikin po natin ang liham ng Diyos upang magtamo po tayo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang makilala si Kristo ay buhay na walang hanggan. Samantalang tayo po ay naghihintay sa atin pong Panginoon, mga minamahal kong kapatid, upang manahin po natin ang buhay na walang hanggan, ay palakasin po natin ang atin pong mga pananampalataya. Sa paanong paraan po natin mapapalakas ang ating mga pananampalataya? Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ayon po sa aklat ng Roma 10:17, kaya nga ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Nakita po natin, kung nagnanais kayo na lumakas ang atin pong pananampalataya, mga kapatid, pakinggan po natin si Kristo. Huwag po ang ibang mga tao. Maaari po tayo makinig, subalit magbukas po tayo nang hindi po tayo madaya. Di po ba? Kapag tayo po ay nagbasa ng banal na kasulatan, si Kristo po mismo ang nakikipag-usap sa atin. Mga minamahal ko mga kaibigan. Kaya nga, kung nakakadama po tayo, na para bagang nanghihina ako, ang kailangan po natin, mga kapatid, ay ang salita ni Kristo na siya pong magpapalakas sa atin pong pananampalataya. Ano daw po? Roma 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, buksan at basahin po natin regular ang liham ng Diyos. At sa atin pong pagbabasa, mga minamahal kong kapatid, ikaw at ako at ang Diyos ang siya pong nag-uusap. At ipapaalam po niya
sa atin kung anong mga paraan paano po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal ko mga kaibigan, sa umaga pong ito, nagpapasalamat po ako na muli po kayong nakinig ng mensahe na buhat sa banal na kasulatan. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa oras na ito mga minamahal ko mga kapatid at kaibigan, muli po akong nananawagan na inyo pong suportahan ang mga video na inyong pong lingkod na siya pong magdadala sa ibang mga tao nang sa ganun sila man ay makaalam ng katotohanan at sila man po mga minamahal kong kapatid ay mga ligtas. Maging kabahagi kayo ng pagliligtas ng mga tao. Sa lahat po ng mga manggagawa na gumagawa ng mga mensahe sa ikaliligtas, tulungan nyo ang mga taong ito mga kapatid. Kaming lahat na mga gumagawa sa gawain ng Panginoon sa pamagitan ng YouTube at Facebook, wag po ninyong hindi suportahan. Inyo pong i-share, like, and subscribe na mapabilis ang pagkalat ng salita ng Panginoon. Sapagkat ito po ang ating misyon. Mga kapatid, alam po natin yan sa Mateo 28, 19 hanggang 20. Makisangkot po tayo sa gawain ng Panginoon sa pagliligtas ng mga tao. Mga minamahal kong kaibigan, ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay magtapos po tayo mga minamahal kong kapatid sa pamagitan ng panalangin. Tayo po ay magalang na pumikit sa ating pong pagtatapos. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, sa oras na ito muli po kami nagpapasalamat na kami Panginoon ay patuloy ninyong tinulungan upang maunawaan ang lahat po ng inyong pong mensahe. Napakahalaga pala Panginoon ng inyo pong liham ang Biblia, sapagkat ito po ang magtuturo sa amin upang magkaroon kami ng buhay ng walang hanggan. Maging mabuting kapwa po kami ng aming mga tao. At ito rin po ang magtutuwid ng aming mga kamalian. Salamat Panginoon sa mensahe po ninyong ibinigay. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga kapatid, mga taong nakapanood ng bidyong ito. Ipagkaloob sa kanila Panginoon ang kagalingan kung sila may sakit, ang kanilang mga pangangailangan kung sila man Panginoon ay nagugutom sa mga panahong ito. Tulungan niyo sila Panginoon na magkaroon po sila ng kalutasan ng kanila pong mga suliranin sa buhay. Salamat po sa mensaheng aming pong napakinggan ngayong umaga. Makapagdulot nawa ito Panginoon ng kagalakan sa amin at baunin po namin ito hanggang sa huli ng aming mga buhay. Hanggang sa kayo dumating Panginoon. Masumpungan niyo kami na kami ay nag-iingat ng inyong mga kautusan. At higit sa lahat Panginoon, lagi po kaming may magandang relasyon sa inyo sa pamamagitan ng inyo pong liham na ipinadala sa amin ang banal na kasulatan. Marami pong salamat dakila po naming Ama sa pagtugon niyo sa aming dalangin at pag-iingat niyo sa amin, sa pagmamahal niyo sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihan at makapagliligtas na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat.